aking ginamit na ilaw. Ayan, yan yung ilaw na yon. Meron siyang shape niya ay napakaliwanag, di ba? Ang shape niya ay rectangular at nililikod ko siya, tinatalikod ko siyang ganyan. Tinitingnan ko yung effect sa akin kung maliwanag ba ako. So ayan. Ngayong umaga ito pag-uusapan uli natin. Pag-usapan naman natin about YouTube. So malapit na po akong maging 5 years dito sa YouTube, kaya nais kong sabihin na ito sa inyo bago ko pa makalimutan kasi nagkaroon ng idea. So minsan may mga ideas tayo sa isip natin, hindi natin nagagawa agad, hindi natin na film agad, hindi natin na re-record agad or na-video agad. So sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-video na ito habang fresh pa sa isip ko. So, for almost 4 years na po. 4 years na. 2018 kasi ako nag-start ng YouTube. So, 4 years na siya. Ang dami ko nang natutunan dito sa larangan ng pagiging YouTuber. At naisip ko na talagang minsan sa mga baguhan ay sa una pa lang ay talagang maiisip mo para ang hirap gawin ng YouTube, di ba? Di po ba? Actually kami, kahit matagal na po kami dito sa YouTube, ganun pa rin minsan nararanasan namin or naiisip namin. Ang unang dapat pong isipin, ngayon ko lang na-realize, or matagal ko na rin na-realize, actually matagal ko na rin na-realize na para tumagal ka po sa pagiging YouTuber, hindi lahat ay pera ang katapat. Okay, lagay ko muna itong aking hikaw para habang tinitingnan ninyo. So, hindi lahat, kaya tayo nag-YouTuber o kaya tayo gumawa ng channel ay para kumita lagi. Kasi may mga time talaga na hindi ka po kikita dito, lalo na sa katulad ko na ginagawa ko lang to pag may extra time ako, meron akong ibang trabaho. So, hindi po siya ganun kadali na isipin. So, unang-una, kung ano po yung ginagawa natin pang araw-araw at gusto natin i-share, kailangan yun po talaga ang i-focus natin. So, wag na tayong magtampo kapag ang ating mga kamag-anak, mga mismong asawa, anak, kamag-anak, ay hindi nanonood ng channel natin. Kasi hindi naman natin masasabing pareho sila nang hinahanap sa gusto nating sabihin. So, katulad dito sa channel ng Gina Yongke, hindi lang naman siya puro pang eskwelahan. May mga time na nagsasabi rin ako or nagbibigay din ako ng advice tungkol sa ating pagiging YouTuber. At meron ding mga time na ine-explain ko naman yung mga hugot natin sa buhay bilang mga magulang. So, hindi lahat ng tao na kamag-anak natin, katulad ng mga anak ko, hindi sila magiging interesado sa lahat ng magiging topic natin. May mga topic tayo na pwedeng magustuhan nila, pero tanggapin po natin na hindi lahat ng topic natin ay ma-appreciate nila. So, kung sino talaga yung makakagusto ng topic natin, ito pong video na ito ay para sa inyo. Number 1, huwag tayong tumigil sa pag-share ng ating mga gustong ipaalam sa mga taong nais nating maintindihan talaga yung mga bagay na gusto nating malaman nila. So, sa akin, na gusto ko lang naman malaman ng mga taong sumusubaybay sa channel na ito, yung daily life ng isang working mom na katulad ko, ang pagiging magulang natin para tayo mas magiging effective bilang mga magulang. Lahat ng mga nararanasan ko na nais kong ma-share sa inyo na ma-inspire ang bawat isa sa inyo. Kasama na rin dyan ang wellness at fitness. So, ang isa pa nga nakita ko dito na kailangan na nating tanggapin ay ang pagiging real talk. So, real talk yung para sa atin talaga, tanggapin natin at time to change.
panahon na para baguhin, dapat kong tanggapin na overweight na ako sa mga panahon na to. So, ano ang gagawin ko ngayon para mabawasan ang sobrang timbang? So, ang hirap sabihin sa sarili yon kasi meron tayong denial. Sabihin natin, di bali, matangkad naman ako, or ano lang naman yan, konti lang yan, cheat day lang naman ngayon. Pero araw-araw ay nagiging cheat day natin. Ayon ang nagiging dahilan kung bakit dumadagdag pa rin yung timbang natin, lalo na sa mga kababaihan na katulad ko, sa ating mga ka-jewels dyan, sa ating mga viewers dyan, mapapansin nyo yon na mas mabagal na yung ating metabolism sa panahon ngayon at mas kailangan na nating mag-level up sa mga pagbabantay sa ating katawan, wellness and fitness. Bawasan ang laging paglalakad. Ayan, parang multo na ako. Parang multo siya kasi pag nakatapat talaga sa iyo, kailangan ganyan lang. Yan, kailangan ganyan lang po siya. Okay, itutuloy ko. Naputol po yung ano kanina, yung camera kanina nung inayos ko yung camera. Naputol yung video nung inayos ko yung camera. So, ayun, itutuloy ko po. Ang sinasabi ko kanina, yun nga, yung denial natin sa sarili natin, lalo na sa pagdating sa timbang, yung cheat day na araw-araw, nag-cheat naman tayo, kaya hindi tayo nagiging effective sa ating purpose na maging well, or maging healthy, or maging mababa ang ating timbang. So, ayun, kailangan maging honest na tayo sa sarili natin, tanggapin natin ang katotohanan, kasi kapag tinanggap mo sa sarili mo, na kailangan mong magbago na, kailangan mo nang mag-walking, kailangan mo talagang gumalaw-galaw, talagang mas magkakaroon ka ng tamang pananaw sa sarili mo. So, ganun din sa YouTube, kailangan po na ano ba ang purpose mo, kaya nandito tayo, kaya nandyan ka, bakit ka nagtayo ng channel. So, kung gusto mo lang talaga na ma-preserve din naman yung alaala mo, pwede rin. Kasi iba-iba naman po ang layunan natin in the first place. Doon sa umpisa pa lang, iba-iba po tayo nang nasa isip, bakit ko ginawa ito? Bakit ko ginawa ang channel na to? So, iba-iba rin yung paraan natin ng pag-share or pagsasabi. Pero, kailangan sa katulad natin na talagang gusto nating maging mas visible or mas maraming makaranas ng channel natin, ay tanggapin natin or i-target natin yung gusto nating talagang kausapin. So, katulad sa akin, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga viewers natin dyan, alam naman ninyo na ang channel na ito ay mas nakafocus sa inyo na mga career woman na katulad ko, nagwo-work, binabalanse natin ang lahat. Nagkahanap buhay, nagiging magulang, tumutulong pa rin sa mga ibang tao, nag-e-exercise. So, yung pag-e-exercise natin, wag nating kalimutan kahit anumang busy natin. Kaya kanina umupo ako kasi nahuli ko yung sarili ko, lagi akong nakaupo at ito ay hindi maganda. So, in a nutshell, kung isa-summarize ko lahat ng mga sinabi ko dito, number 1, hindi lang pera ang dahilan kaya tayo nagtayo ng channel. So, kung ito ay iyong titingnan at ito ay iisipin mo, mas tatagal po tayo. Mas tatagal tayo dito sa YouTube kasi nga, mas nakita natin na meron tayong gustong sabihin sa kanila. Kung ano yung nais nating i-share sa kanila. Marami pong mangangailangan yan. At malaman ko lang na mayroon akong na-inspire o merong nagkaroon ng ting, di ba? Light bulb moment dahil sa sinabi ko. Dahil sa sinabi ko ng pagkakaroon ng confidence sa sarili. Kahit na sa edad na ganyan. Di ba nakakaranas po tayo, lalo na kaming mga kababaihan, nakakaranas po kami ng diskriminasyon. So, minsan ayaw kong mag-YouTube, ayaw kong mag-video ng video or mag-record ng video ko pag hindi kailangan ayos na ayos, kailangan ayos na ayos ka. 'Di ba may pressure yung society. May pressure po ang community sa aming mga kababaihan. Pero ayun nga, time to level up sa ating confidence, sa ating tiwala.
hindi naman tayo talaga artista, so wag na tayo mangarap. Yung ating itsura ay ganyan na po yan. Ang mahalaga, yung sinasabi ko po na sana ay magets ninyo. Magpatuloy po tayo sa pag-upload basta meron po tayong magandang purpose na gusto nating ibahagi sa ating mga kasama. At dito sa Gina Yongke, More of Positivity and Hugot, sa kabila ko pong channel, doon ko naman lalo kong itatapik etong sinabi ko tungkol sa pagiging honest natin sa sarili natin. Kailangan na maging honest tayo kung talagang gusto natin bumalik sa mas magandang shape. So, ayun lang po, magpatuloy po ang bawat isa sa atin, hindi pa late sa bawat isa na magtayo magbuo or mag-build ng bagong channel. Basta po, malinaw sa inyo kung ano yung mga gusto ninyong iparating sa mga tao. At meron maghahanap ng topic na sinabi mo or merong gustong matuto sa mga sasabihin natin. Kaya yun po ang gusto nating malaman. Gusto po nating makita na ma-reach out yung gusto nating masabihan dito sa topic na to, na hindi lang pera ang dahilan kung bakit tayo nagtayo or bakit tayo nagtayo. Lagi ko sorry. Bakit tayo nagkaroon or nag-put up ng channel. Bakit ginusto natin na magkaroon tayo ng channel? Meron tayong iba pang dahilan. Katulad ngayon, nai-enjoy ko na yung mga kaibigan ko dito. Lahat ng kaibigan dito sa YouTube, sa mundo ng YouTube. Di ko pa sila nakikita personally, pero parang ang tagal na naming magkakaibigan, 4 na taon na, kaya parang kilala mo na sila dahil sa technology ng YouTube. So, ganun po sa mga bagong YouTubers. Excuse me, huwag kayong mapapagod mag-upload. Upload lang po at sabihin ko ano yung layunin na gusto mong malaman nila. Okay, maraming salamat and see you sa next video. Bye-bye.